Gabay at paumatnubay, biyaya at pagpapala ni Amang Iskopos ay sumasa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Amang Iskopos. Noong nakaraang linggo ay paliwanag ang ating ebanghelyo tungkol sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa ikatlong araw matapos na siya magpakasakit sa krus. Ang muling pagkabuhay ay nangyayari lamang sa mga taong buhay ang pananampalataya. Ngunit sinabi ni Amang Iskopos nang siya'y dumating noong Pebrero 1, 1966, ang kanyang dinatnan ay daigdig ng mga patay. Sapagkat ang mga tao ay nananampalataya, ngunit ang gawa ay lihis sa aral at ebanghelyo ng Panginoong Hesus-Kristo. Kaya nga, bumaba ang Espiritu Santo, taglay ang mga pakakap na kanyang gagamitin sa wakas ng panahon ito upang sa huling tunog ng trompetang ito ay bumangon ang mga patay. Magising at mabuhay ang mga patay. Ang mga patay na tinutukoy ng Diyos ay ang mga taong patay ang pananampalataya. Paano magkakaroon ng muling pagkabuhay kung ang iyong pananampalataya ay patay? Kaya nga bumaba ang Espiritu Santo para buhayin ang pananampalataya ng bawat isa. At ito ay kakamtin ng lahat ng tumatanggap sa kanyang bagong pangalan kung susunod. Ngunit kung mananatili pa rin ang katigasan ng mga ulo, Diyos pa rin ang hahatol kung ano ang mga marapat sa matitigas ang ulo. Diyos pa rin ang siyang magbibigay pagpapala at mahahabag kung sino ang dapat kahabagan at hindi marapat kahabagan. Ngunit huwag tayong umasa sa habag. Umasa tayo sa ating kakayahan at pananampalataya na ating pinagsisikapang may sakatuparan sa wakas ng panahon ito sa ating pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ng Espiritu Santo, Iskopos Kadis Dinisan, bilang ating Ama na sa atin ay lumapit mula pa noong Pebrero 1, 1966 upang sa kanyang pagsasalita sa Iglesia, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Tayo na mga naniniwala kay Jesus ay Iglesia ni Kristo. Hindi sekta ang pinag-uusapan, kundi ang pananampalataya na ating tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung kaya't ang lahat ng naniniwala kay Jesucristo at tumatawag sa kanyang pagka-Diyos bilang ang bugtong na anak ng Diyos ay Iglesia. Salitang Hebreo na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay mananampalataya. Lahat tayo ay mananampalataya ng Diyos na si Amang Iskopos at nagsimula ang ating pananampalataya kay Amang Iskopos sa ngalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngunit tayo ay iniligaw ng mga bulaang guro. Ibinigay sa atin ay mga aral ng tao, ipinatupad sa atin ay aral ng tao, kung kaya ito ang ating kinamulatan. Huwag natin kakalimutan nang ang Diyos ay magkatawang tao sa gitna ng mga Hudyo, diyan niya rin ay mga patay. Patay ang mga pananampalataya. Kaya't sinikap ng Panginoong Hesus at ng mga apostol na sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman ng mga nasa langit at sa pamamahayag at pagtuturo ng Panginoong Jesucristo ay buhayin at mabuhay ang mga patay. Ngayon, sa wakas ng panahon ito, ay gayon din ang dinatnan
patay ang pananampalataya. Ganito ang nakasulat sa aklat ng Efeso, Kabanatang 2, talatang 1-3. Noong una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod nyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at naipailalim kayo sa prinsipe ng kasamahan. Ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Iyan ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, noong unay mga patay kayo. Ngayon naman sinasabi ng Espiritu ng Panginoong Jesus, dinatnang ko'y daigdig ng mga patay. Ang nangyari noon ay nangyayari ngayon. Kaya nga mga minamahal na kapatid, huwag kakalimutan ang nakasulat sa aklat ng mga aral, Kabanatang 1, talatang 9. Ang sabi ng iba, halik kayo, ito'y bago, ngunit ang totoo, naganap na iyon noong hindi pa tayo tao. Kaya naman, kung sa panahon ng mga ni Birheng Maria at ng mga apostol sa gitna ng mga Hudyo'y binigyan ng awa at habag ng Diyos ang bayan ito. Ngayon, ang ating bayan, bansang Pilipinas, ay hinirang ng Diyos bilang kanyang bagong Jerusalem. Tayo ang lahing kanyang pinalugdan upang itaguyod naman ang ika-3 misteryo. Para sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang at tinawag, sa huling panahon ito ay mabuhay ang mga patay. Mabuhay ang pananampalataya ng mga tao. Uulitin ko mga kapatid, Efeso, Kabanatang 2. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod nyo noon ang masamang takbo ng sanglibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay napopuot sa mga matitigasang ulo. Ang Diyos ay napopuot sa mga masuwain, mga suwain. At ganyan ang kanyang ginawa, ipinaramdam niya ang kanyang galit at poot sa kanyang bayang mga Hudyo. Bayang Israel. Dahil sa kanilang mga pagsuway ay dumarating sa kanila ang mga salot, ang mga pagsubok na mabibigat, ang mga kabiguan. At ganyan din ang sinasabi sa atin ngayon ni Amang Escopus. Magmumula sa mga hinirang ng Diyos, sa mga tinatakan ang kanyang pakikipagdigma. Tayo ay dinatna ng Diyos upang digmain ang ating kaisipan, ang ating puso't damdamin at mga pagkatao, upang sa ating pakikipagdigma sa atin ng Diyos ay tayo ay madalisay. Madalisay ang ating kaisipan sa kalinisan, madalisay ang ating puso sa tunay at wagas na pagmamahal, madalisay ang ating mga kaasalan, upang tayo ay maging tunay at matuwid na bahagi ng katawan at banal na katawan ni Kristo Jesus. Kaya mga minamahal na kapatid, huwag nating kakalimutan, ganito ang nakasulat sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 15, talatang 1.
ang muling pagkabuhay ni Kristo. At ngayon, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Kung paano nagsalita at sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto, ng talatang ito, kabanatang 15 ng unang Korinto, at ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Yan ang sabi niya sa mga taga-Korinto. Tayo, yung bang ebanghelyo ni Kristo Jesus ang naging saligan ng ating pananampalataya sa ating panahon ito? Hindi, sapagkat ang naging saligan ng ating pananampalataya ay ang katuruan ng tao. Hindi ang katuruan o ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Ngayon pa lamang natin ito natitikman, naranasan sa kagandahang loob ng Diyos na si Aristarchus ay ipinapaalaala sa atin ng Espiritu Santo ang tunay na ebanghelyo na dapat panaligan ng bawat isa, na dapat isapamuhay ng bawat isa upang tayo ay mabuhay mula sa kamatayan. Upang ang ating pananampalataya ay mabuhay bago dumating ang kamatayan ng ating katawan naman. Sapagkat hindi magkakaroon ng muling pagkabuhay ang katawang namatay at hindi magkakaroon ng muling ang kanyang kaluluwa. Kung ang iyong pananampalataya ay nanatiling patay, ay walang pagkabuhay na mangyayari. Ang pagkabuhay ay mangyayari lamang sa mga taong nabuhay ang pananampalataya sa wakas ng panahong ito. Ganito pa ang sabi sa verse 2, sa pamagitan ng ebanghelyo ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Tayo ay hindi nag-isip doon sa ating pananampalataya. Kung ano na lamang ang pinamulatan at ipinamana sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga nuno, yun na lang. Dahil doon tayo namulat. Hindi na tayo nag-isip. Ngunit ngayon, na dumating ang awat habag ng Espiritu Santo sa ating lahing Pilipino, tayo ay bumangon. Tayo gumising, tayo mabuhay. At ito'y makakamit lamang ng mga taong patay kung sila ay makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya nga, mapalad ang hindi nagpapabaya sa pakikinig sa tinig ng Espiritu Santo, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito'y bumubuhay ng mga patay, bumubuhay ng mga natutulog, gumigising sa mga natutulog, at nakakaramdam ang mga walang pakiramdam. Naramdaman ng mga nakikinig sa tinig ng Espiritu Santo ang mga halagang bagay na marapat matutunan sa wakas ng panahon ito. Uulitin kong muli, Kabanatang 15, talatang 1 at 2. Gusto mo ipaunawang mabuti ang salitang Ebanghelyo. Sa wikang Griego'y Ebanghelyo. Sa salitang Kastila, Ebanghelyo. Sa wikang Tagalog, mabuting balita. At binabasa ko sa inyo ay ang mabuting balita, ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa gabay at patnubay ng Espiritu Santo ay binabayan din ang mga apostol upang ang iniwang
misyon ng Panginoon sa kalupaan sa gitna ng mga Hudyo ay may pagpatuloy ng mga apostol hanggang tawagin si Pablo o Saulo para isugo naman sa mga hentil. Kaya naman, ang mga hentil man ay nagkaroon ng karapatan na maging bahagi ng sambahayan ng Diyos. Ang pader na naghihiwalay sa dalawang bayan, ang bayang Israel at bayang hentil, ay nagkaroon ng pagkakataon na ito'y magkaisa. Maging isa sa pananampalataya sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos na si Kristo Jesus na ating Panginoon at aming tagapagligtas. Dahil diyan, ang lahat ay meron ng pagkakataon na magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hentil man o Israelita man ay may pagkakataon na. Kaya mga kapatid, ngayon, sa gitna ng mga hentil, tayong lahing Pilipino ay mapalad sapagkat tayo ang kinalugdan ng Diyos, iniram, kinakapat upang magtaguyod ng ikatlong misteryo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo sumampalataya na hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Kaya ipinaliliwanag ko ngayon sa inyo mga kapatid na ang basihan ng ating pagiging Kristiyano at mananampalataya ni Kristo ay ang kanyang ebanghelyo. Hindi ang buong Biblia. Dahil ang lumang tipan ay ipinagkaloob para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo at para sa mga Hentil ay binuksan ang bagong tipan. Itinatag at isinulat ang bagong tipan upang tayo ay magkaroon ng tamang panuntunan na marapat sundin sa ikababanal ng bawat isa. Hindi ang nasa lumang tipan, ang nasa bagong tipan. Ang nasa bagong tipan, ito ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, na siyang magiging basihan at panuntunan ng ating pagiging Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Kaya nga, kung may pandinig kayo, tingin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At huwag nating kakalimutan ang sabi rito sa Kabanatang 15, talatang 11, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ano ang ibig sabihin nito? Tayo na nanampalataya hindi para sa buhay na ito lamang ayon sa laman. There is life after death of flesh. Kaya mas dapat nating paghandaan yung buhay na darating matapos mamatay ang katawang daman. Ay may buhay tayong dapat paghandaan. Yung paano magkakamit ng muling pagkabuhay ang mga namatay ay sa pamaraang itinuturo sa atin ngayon ng Espiritu Santo. Paano natin bubuhayin ang ating pananampalataya? Pag nabuhay mo ang iyong pananampalataya, mamatay man ikaw ayon sa laman, may muling pagkabuhay. At yun ang dahilan kaya tayo ay nag-aaral sa pagtuturo ng Espiritu Santo, mamatay man ang katawang laman, may muling pagkabuhay. At iyan ang ipinakitang halimbawa ni Kristo Jesus nang siya ay manampalataya at sumunod sa amang nasa langit, namatay man ang kanyang katawang ayon sa laman, nabuhay ang kanyang espiritu sa ikatlong araw upang pangkin ang katawang panglangit. Huwag natin kakalimutan na ang Panginoong Hesukristo ang ating ehemplo. Siya ang ating modelo. Siya ang ating marapat sundan o sundin.
Hindi ang turo ng mga propeta. Hindi ang turo ni Moises. Hindi ang turo sa lumang tipan. Ang tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano ay nasa bagong tipan. Kaya't ang sumusunod pa rin sa mga tuntuning iniuutos sa lumang tipan ay Antikristo. Ang pro-Christ yung sumusunod sa aral at turo ng bagong tipan. Huwag natin kakalimutan na nakasulat sa Juan, 1 Juan o ikalawang Juan. Ikalawang Juan, kabanata 1, talatang 9, ang hindi na natili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nananatili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Tayo ay tinuturuan ng Espiritu Santo para panahanan ng Ama at ng Anak. Paano mananahan sa atin ang Ama at ang Anak? Ang sabi sa aklat ng Juan, kabanatang 3, kailangan tayo isilang na muli sa tubig at sa Espiritu para tayo pagharian ng Ama at ng Anak. Dumarating ang araw at ngayon na nga, hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Juan chapter 4, verse 23 and 24. Ngayon tayo sumasamba na sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan na Kanyang inihayag sa atin, sa pangalan sa atin ay pinagtagubilin na ating igalang mahalin, sundin, Iskopos, Kadis-Linisan, ito ang mga tunay na sumasamba, ang tumatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Iyan ang tunay na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon, paano natin pag-iganapin ang ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan kapag ang salita ng Diyos ay Espiritu at ibinigay niya ang Iskopos ang 11 tuntunin upang tayo ay mabuhay mula sa mga patay. Alisin ang kapaluan hanggang patawarin ang sayo ay nagkasala. Iyan ang 11 tuntunin, mga salita at tuntunin ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Iyan ay Espiritu, sapagkat ang salita ay Espiritu. At iyan ay sinusunod natin para sa ikababanal ng bawat isa at sa ating muling pagsilang ayon sa tubig at sa Espiritu. We need to be reborn sapagkat ito ang hinihingi ng kasulatan at ang aral mismo ng Panginoong Hesus nang siya'y makipag-usap kay Nicodemo kung paano siya'y pinuntahan ni Nicodemo isang gabi. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. At tayo ay nandito sa loob ng santuaryo. Tinanggap natin ang pangalan ni Amang Iskopos sa Espiritu katotohanan. At ito ang patotoo na tayo nasa loob ngayon ng sinapupunan ng Espiritu Santo. At yamang tayo ay nasa sinapupunan ng Espiritu Santo, hinuhubog na tayo ng Diyos. Paano tayo hinuhubog ng Diyos? Tinuturuan upang maging sing-anyo at larawan ni Kristo sa kasalan, sa kaisipan at sa damdamin.
ay maging sing-anyong larawan tayo ni Kristo Jesus. Para tayo ay may silang at ganap na tayo'y anyong larawan ni Kristo, doon pa lang tayo isisilang na tunay sa tubig at sa Espiritu. Sa ngayon, tayo ay nasa loob pa lamang ng sinapupunan ni Amang Iskopos, ng Espiritu Santo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, huwag nating kakalimutan ang nakasulat sa aklat ng Juan chapter 6 verse 63. Chapter 6 verse 63. Ito ang matibay na patotoo na ang salita ng Diyos ay Espiritu. Verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Kaya kung hindi nyo tatanggapin ang salita ng Diyos, hindi mananahan sa inyo ang Espiritong nagbibigay buhay. Kung wala ito sa inyo na pagkatao, pagka kayo namatay ayon sa laman, walang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay para lamang sa mga nabuhay ang pananampalataya. Ano ang pagkakaiba ng walang pagkabuhay? Ang isang taong namatay, ang kaluluwa itim. Ang taong nagkaroon ng muling pagkabuhay ayon sa Espiritu, kulay puti ang kanyang kaluluwa. Kaya ang mga taong namatay na may itim na kaluluwa, yan ay hindi magkakamit ng muling pagkabuhay. Ang nagkakamit lamang ng muling pagkabuhay ay ang mga taong nabuhay ang pananampalataya. Sa wakas ng panahon ito, sa lahing Pilipino na tumanggap sa pangalan ng Espiritu Santo at sumamba sa Espiritu at katotohanan, nakinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia, isinapuso, isinaisip at isinapamuhay ang mga salita ng Espiritu Santo bilang paalaala ng Espiritu Santo sa lahat ng kanyang aral at turo ng magkatawang tao ay ipinapaalaala sa atin ngayon, pagkat hindi ito na ituro ng mga tagapagturo. Bagkus iba ang kanilang itinuro, tinalikdan nila ang katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan. Roma chapter 1 verse 25. Tinalikdan nila ang katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan. At doon sa kasinungalingan tayo namulat. Kung kaya nga, ngayon, ibinabalin tayo ng Espiritu Santo sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Diyan dapat nating isalig ang ating pagiging Kristiyano. Diyan dapat nating isalig ang ating pagiging mabuting anak ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay tinawag na bugtong na anak ng Diyos. Banal na anak ng Diyos. Kaya tayo ay magkakaroon ng kabanalan kung ating isa sa katuparan sa wakas ng panahon ito sa loob ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Iskopos, kung paano natin isa sa pamuhay yung Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Hindi yung Ebanghelyo ni Moises. Sapagkat noong kasama ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ang mga apostol, umakyat ang Panginoon sa isang bundok. Kasama si Juan, si Pedro. Nakakita ng pangitain sina Pedro na ang Panginoon ay nagbagong anyo. At nakita nilang kasama ng Panginoon si Elias at sino yung isa? Moises? Si Elias at Moises. At pagkatapos ay narinig ng mga apostol ang tinig mula sa langit na ito ang kinalulugdan kong anak. Siya, sumunod kayo sa Kanya. Hindi nyo susunod? Hindi kay Elias, hindi kay Moises, kay Jesus susunod. Ngayon, ang iba-ibang sekta, Kristiyanong nasabi, pero sumusunod ay sa utos ni Moises. Sa utos ng lumang tipan, hindi sa utos at ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo.
Ngayon, tinuturuan tayo. Tayo man ay hindi sumunod sa karamihan sa Ebanghelyo sa Lumang Tipan. Sumunod naman tayo sa kasinungalingan na itinuro sa atin ng mga bulaang guro. Hindi ko babanggitin kung sino itong mga bulaang guro nito. Pero alam niyo na kung saan tayo namulat. At dahil diyan, tayo ay namatay. Nagkaroon ng kamatayan tayo kung pananampalataya ang pag-uusapan. Namatay po tayo. Namatay ang ating mga magulang. Namatay ang ating mga ninuno. At ngayon, yun din ay pinamana sa atin. Namatay din tayo. At ngayon, dinapit tayo ng Espiritu Santo sa wakas ng panahon para buhayin. Sapagkat ang sabi sa Thessalonica, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Sa wakas ng panahon, sa huling tulog ng pakakap, sa isang iglap, sa isang sandali, ang mga patay ay mabubuhay. Huwag natin kakalimutan na ang 1,000 taon sa tao, isang araw lamang sa Diyos. Ang isang iglap sa Diyos ay taon ang bibilangin. Kaya ang huling pakakap ay tumunog pa mula noong 1966, Pebrero 1, ay tumunog na ang pakakap at tayo'y kabilang sa mga huling silang sa mga tinawag ng pakakap upang tayo ay magkaroon ng muling pagsilang sa tubig at sa Espiritu. Hindi tayo maging ganap sa ating pagsilang ayon sa laman, maging ganap tayo sa ating muling pagsilang sa tubig at sa Espiritu. At ito ay nasa maganda kalooban ng Diyos sa kanyang awa at habag na pinagkakaloob sa atin. Yung awa at habag, huwag nating baliwalain. Yung awa at habag na binibigay sa atin ng Diyos, huwag nating ipagwalang bahala. Ganapin natin habang may oras pa, paano tayo ay mabuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo at pakikinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ano ba yung sinasabi ng Espiritu Santo? Nakasulat po sa Aklat pa rin ng Juan, Kabanatang 14. Ay ganito ang sinasabi. Talatang 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Bakit ipapaalaala niya mga Iskopos ang lahat ng itinuro ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat hindi ito na ituro sa atin ng tama, hindi na iturong ganap sa atin. Mas pinag-abalahan at binigyan ng panahon ay ang katuruan ng tao, ang kasinungalingan na ipinalit sa katotohanan. At dahil diyan, tayong lahat ay tumanda na paurong ang kaalaman, sapagkat ang ating kaalaman ay nababase lamang o ang pananampalataya ay nababase lamang sa pamaraan ng tao, hindi sa pamaraan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ulitin ko, ang sabi mga kapatid, ngunit ang patnubay, Juan chapter 14, verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa 16 ng Juan, chapter 13, chapter 16, verse 13, ay ganito ang sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Kinino nang gagaling ang pinapahayag niya mga Iskopos? Sa Panginoong Jesucristo.
At sa ganoong paraan, pinararangalan ba ni Amang Iskopos si Kristo Jesus na ating Panginoon kung paano pinarangalan ni Jesus ang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ngayon naman, ibinabalik ng Ama paano siya binigyang parangal ni kahit ng kanyang bugtong na anak ay binibigyan niya ngayong parangal ang kanyang bugtong na anak na si Jesus sa pamamagitan ng pagpapaalaala ng lahat ng gintong aral at turo ng Panginoon. At dahil diyan, hindi nawawala sa ating pananampalataya ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. Ito ay matibay na pinapatatohanan ng sinasabi rin ng kasulatan at ng Espiritu Santo na ang lahat ng tumatanggap sa kanyang bagong pangalan ang gagampang Kristo. Pag sinabing gagampang Kristo, paano ka makagagampang Kristo? Sumunod ka sa halimbawa ni Kristo Jesus at ikaw ay makagagampang na Kristo. At nakasulat po yan sa aklat ng 1 Juan chapter 4 verse 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom sapagkat tayo ang Kristo habang nasa daigdig pang ito. Kaya huwag natin kakalimutan, mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ang mga Kristo na gusto ni Amang Iskopos ay dumampan. Ngunit, bago dumating ang mga pro-Christ na tulad natin, marami ng antikristo ang nasa sanlibutan. At si Amang Iskopos ang nagsasabi, ang banal na Espiritu ang nagsasabi na ang kanyang dinaknan, lahat ng sekta na kanyang dinaknan ay mga antikristo. Antikristo, pagkat unang-una, kinakalakal siya. Antikristo, sapagkat nilalabag nila ang mga aral at turo ni Kristo. Antikristo, sapagkat hindi sila nanatili sa aral at turo ni Kristo, lalo na doon sa ang ipinagkaloob kung walang bayad, ipamahaging walang bayad. Halos maraming sekta ay lumalabag doon sa aral mismo ng Panginoon. Walang pumapasok sa bibig na nakapagpapasama sa tao. Ang nakapagpapasama sa tao ay ang lumalabas sa bibig. Sapagkat ang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at dinudumi. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling ay sa puso. At yan ang ipinagkakasala ng maraming tao. Sapagkat hindi natutuhan ng tao ang Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balita ay ang aral at turo ng Panginoong Heso Kristo na siya dapat na pinag-aaralan ng tao para tayo ay maging ganap sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga minamahal na kapatid, huwag natin kakalimutan sa ating pananambahan, hindi pwede na andito ka lamang sa loob kaya ka susunod. Sa pananambahan sa Diyos, dapat nasa loob at labas. Oras-oras, minuminuto ng iyong buhay, dapat ay nasampa ka sa Diyos. Ang ating pagtitipon ay bahagi lamang ng ating pagsamba. Ang ganap na pagsamba sa Diyos, ito'y sinasapabuhay araw-araw, minuminuto, siku-segundo ng iyong buhay. Ganito ang nakasulat sa aklat ng Roma, mga minamahal na kapatid, sa kabanatang 12. Kabanatang 12 ng Roma, ay ganito ang sinasabi. Talatang 1, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako ay namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Paano natin iaalay ang ating sarili na karapat-dapat sa Diyos? Paano natin ito maiaalay? Kadali. Tinuruan na tayo ni Amang Iskopos, sundin lamang ang 11 batas panglinis, isa katauhan ang 7 Espiritu ng Diyos, ang 7 handog,
tayo ay may iaalay natin ang ating sarili sa Diyos kaya mga iskopos ng kalugod-lugod. Saan? Sa anong pagkakataon? Sa bawat sandali ng iyong buhay. Bawat segundo, bawat hininga mo, bawat segundo ng iyong hininga, dapat may pagsunod. Wala ang pagsuway. Hindi sumusunod lamang kung pupunta rito sa loob ng santuario. Paglabas ay sumusuway. Hindi ganoon yung tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba, kung natutuhan mo sa loob, dalhin mo at isapaway mo hanggang labas. Hindi yung sumusunod ka lamang pagpunta mo sa loob, sumusuway ka na paglabas mo. Hindi ganoon ang pagsamba sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Dinidigma ba tayo ng Diyos? Yes. Nasa Bible yan. Apocalypse. Didigmain ng halimaw ang kanyang mga hinirang. At tayo dinidigma ni Amang Iskopos sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang pagsubok ay dumarating sa pamamagitan ng kapwa-tao. Ang pagsubok ay dumarating sa pamamagitan ng iyong mga mahal sa buhay. Kung titingnan ni Ama, ay may natutunan. Ang sabi ng kasulatan ng Ebanghelyo ng Panginoon, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Ngunit hanggang ngayon, nangyayari sa atin, pag tayo ginawa ng masama, gumaganti tayo ng masama. Hindi ganoon ang pag-aalay ng sarili sa Diyos. Kapag ikaw ay napadala sa masama, ang ibig sabihin, wala ka pa rin na tumutulang kailangan mag-aral pa at makinig na mabuti hanggang tumin mo ito sa puso mo. Huwag sa isip lang. Hindi pwede sa isip lang. Kailangan pati sa puso ay lumagay yan. Aral na yan. At ang patotoo at ang pruweba na nasa puso mo na ay kung ginagawa mo na. Kung hindi mo pa ito ginagawa, alam mo lamang yun. Pero hindi mo pa ito sinasapuso, hindi mo pa ito ginagawa. Pag ginawa mo na ang lahat ng Ebanghelyo ng Panginoon, para na nasunod ang batas panglinis. Ang batas panglinis ay summary ng aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Ang 7 handog, ito ang marapat manahan sa templo ng Diyos. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At pagkat ito'y templo ng Espiritu Santo, kailangan na andyan ang kanyang 7 Espiritu. Ang kanyang 7 Espiritu ay ang 7 salita. Pagkat ang salita ay Espiritu, ang unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangaral, pananampalataya, dapat na andyan sa iyong buong pagkatao. At pag nasa iyong buong pagkatao ang 7 Espiritong yan, ang daling masunod ang batas panglinis. Pag nasunod mo ang batas panglinis, nasunod mo na ang buong aral ng Panginoon sa Ebanghelyo ng Bagong Tipan. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid nyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Isipin natin mga kapatid, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid nyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kaya nga, sinasabi ko ito, mga minamahal na kapatid, lalo na ngayon na tayo ay nasa matinding pagsubok na dumating sa kalupaan. Huwag nating kakalimutan na ang ating pagmamahal sa kapwa ang siyang makababawas ng maraming kasalanan. Kaya nga, huwag nating kakalimutan tungkulin sa kapwa. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang
sarili lamang. Tayo binuhay ng Diyos at binigyang pagkakataon na mabuhay dito sa kalupaan para sa kapwa, hindi para sa sarili lamang. Kung kaya nga, ito'y panahon ng pagmamahal sa kapwa. Lalo na ngayon na tayo ay dinatnan ng salot na mula sa karunungan ng tao ay nag-iisang matinding pagsubok ng Diyos sa atin. Paano ito'y lalabanan sa kapangyarihan ng ating tinatanggap sa Diyos, sa kalakasan ng pananampalataya ng bawat isa, hindi nagkakaroon ng anumang takot ang may matatag at tapat na pananampalataya. Ang may matapat at matatag na pananampalataya ay hindi nagkakaroon ng anumang takot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ngunit kung ang iyong pag-ibig ay ganap, walang takot ang tunay na pag-ibig. Ano yung pag-ibig sa Diyos? Pag-ibig sa Diyos ang ating tinutukoy. At ang pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, ay lalong naramdaman natin ang kahalagahan noon kung ito'y ating pinaramdam sa ating kapwa-tao. Kaya yung tungkulin sa kapwa, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo ay mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iipot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ay kabuuan ng kautusan. Ang gumawa ng coronavirus na naging dahilan ng kapahamakan ng maraming buhay, sasabihin mong iyan ay walang pag-ibig sa kapwa. Yes, yun ang ating iisipin. Ngunit, isipin natin. Ang sabi ng marami, ito'y nangyari para mabawasan ang populasyon ng daigdig. Dahil overpopulated na ang mundo. At dahil diyan, ang coronavirus ay maaaring isang sanhi para iangat ang ating mga buhay sa hinaharap kung mababawasan ang mga populasyon dito sa mundo. Ito ay maaaring sabihin natin na hindi ito pamaraan ng Diyos. Ito'y pamaraan ng tao. Ngunit pinahintulot ng Diyos upang ang mga tao ay mabawasan dito sa mundong ito na napakabigat na dinadala ng daigdig. At dahil diyan ang kahirapan ay hindi may iwasan. Ngunit ano ang kapalit ng kahirapan? Kasaganaan. Kaya kung tayo man ay nagdaranas ng kahirapan sa ngayon, ito ay dulot ng salot ng coronavirus. Coronavirus na nilikha ng tao para sa kapakanan ng mas nakararami sa hinaharap. Kaya masasabi natin masama, ngunit mabuti rin naman. May mabuti rin itong intensyon para sa mas nakararami. Kaya huwag nating kasumpain at huwag nating kapuotan ang taong gumawa nito. Ang matatalinong tao na gumawa nito. Kung may mga matatalinong tao na gumawa ng ganitong salot sa ikapapahanap ng marami, may matatalino ring tao na ginagamit ng Diyos paano ito ay lulutasin. At nagkaroon na, mga minamahal na kapatid, mula sa Zambales, sakop ng Region 3, ay may magkakapatid na doktor na nakatuklas ng gamot laban sa coronavirus. At ito ay dinala na sa palasyo, sa utos at sa pagtatagubilin ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Ay mailalabas daw bago o matapos ang Abril. Bago mag-Mayo o bago matapos ang
ay ilalabas na ang dulot na may dudulot na kagalingan ng lilikang ito ng tao laban sa coronavirus. Kaya tandaan natin, kung may instrumento na ginagamit ang Diyos para subukin ang sangkatauhan, ay mayroong instrumento rin naman na siyang ginagamit para ito ay tapusin. Ang mga ganitong mga problema na Diyos din lamang ang may pamaraan. At sa lahat ng pamaraan ng Diyos, ang kanyang ginagamit ay ang apat na nilang nabuhay at ang mga tao na kanyang nilikha tinalang ng ayon sa kanyang wangis. Kung kaya, huwag nating kakalimutan, mga minamahal na kapatid, sigapin natin na ang ating pananampalataya sa wakas ng panahon na ito ay huwag mabahiran ng pag-aalinlangan sapagkat sadyang ang mga nangyayari ay bahagi ng kanyang mga paghukom. Nagagamitin niya ay tao din upang ito ay may sakatuparan at gagamitin niya ay tao rin para ito ay pagalingin. Kaya huwag natin kakalimutan na sa banal na kasulatan, mga minamahal na kapatid, na ang Diyos ang pinakadalubhasang manggagawa. Ang Diyos ang madalubhasang pinakadalubhasang manggagawa. Kaya kung nagawa ng tao ang ganitong kapahamakan sa kapwa-tao, nagawa rin din ng tao paano ito'y lulutasin. At iyan lahat ay instrumento ng Diyos para tayo ay ihanda sa isang magandang buhay sa hinaharap. Kaya huwag natin kakalimutan ang ating tungkulin sa mga pinunong bayan ay huwag nating kakalimutan na ang sumusuway, ang bawat tao ay kasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Kabanatang 13 ng Roma. Sapagkat walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Ang sabi ng pamahalaan, bawal muna ang mga pagtitipon ng maramihan. Ngayon, tayo ba ay nagtitipon? Mang maramihan hindi, mga kapatid, sapagkat pinagbabawal iyon ng Diyos, ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo. Kaya tayo sumusunod, walang misa sa lahat ng santuaryo. Dito lamang tayo nagla-live stream para mayroong mapakinggan ang mga iglesia, lalo na ang nasakop ng kongregasyon ng Father Scopus New Catholic Temple. By live stream ay magkaroon sila ng pagkaunawa sa mga marapat nilang maunawaan sa pamamagitan ng malingkod ng kongregasyon ito. Ngunit hindi ito may sakatuparan dahil sa batas ng ating pamahalaan na itigil muna ang mga pagtitipong pangmaramihan. Kinakailangan mayroon tayong distansya na more than 1 meter. Kung kaya nga, kung mayroon man tayong
tao ngayon dito sa loob ng santuario, iyon ay ang mga ilang sacerdote na nanatili andito lamang at nakapanahan at naka-lockdown, nakakulong sa loob ng Mother Sanctuary at ng compound na ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang ating live stream na ito ay para sa buong sangkatauhan, lalo na sa kongregasyon ng Padre Scopus New Catholic Temple. Ulitin ko, mga minamahal na kapatid, ang muling pagkabuhay ay kakamtin lamang ng mga mabubuhay ang pananampalataya. Ngunit kung mananatili kayo sa patay na pananampalataya, walang muling pagkabuhay. Kaya tayo binubuhay muna ng Diyos ang pananampalataya para kung mamatay ang katawan, ay may muling pagkabuhay ang iyong espiritu. At kung ang iyong espiritu may muling pagkabuhay, ang ibig sabihin niya, mga kapatid, ikaw ay magkakamit ng dakilang gantimpala. Katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Kaya nga, ano ang ating panuntunan para sa pagiging Kristiyano? Sa isip, salita at sa gawa, ang ating panuntunan ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang buong Biblia. Dahil ang buong Biblia ay dalawa, nahati sa dalawa. Lumang tipan na ito ang ipinagkaloob sa mga Israelita. Ngunit sa bagong tipan, ito ang ipinagkaloob para sa mga Kristiyano. At tayo ay mga Kristiyanong Pilipino na dapat ang ating pananampalataya ay nakabatay sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa aral at turo ni Moises, hindi sa aral at turo ng mga propeta, hindi sa Ten Commandments of God, kundi doon sa aral ng Panginoong Hesukristo. Ang aral ng Panginoong Hesukristo, ang mga kautusan at ang turo ng mga propeta ay nauwi lamang sa dalawa. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Yan ang pinakamahalagang utos. Ito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diyan nauwi ang buong kautusan at ang turo ng mga propeta na ipinapaalaala sa atin ngayon ni Amang Scopus. Paano natin may sasakatuparan ang ganap na pananampalataya at pagsamba sa Diyos? Sa pamamagitan ng batas panglinis, hindi binabasa lamang kung kaharap, hindi sinasalamin lamang kung kaharap. Kinakailangan pagtalikod mo sa salamin, alam mo pa rin ang tama at ang mali. Alam mo pa rin na kung ano ang makabubuti at makagaganda para sa iyong anyong larawan. Na ang iyong anyong larawan ay dapat ay maging sing anyong larawan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na nasa langit. Huwag natin kakalimutan, mga minamahal na kapatid. Uulitin ko, sa pamumuhay Kristiyano, sa Kabanatang 12, kaya nga mga kapatid, talatang 1-2, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Uulitin ko, ang pagsamba hindi sa loob lamang. Ito'y dala. Ang natutunan mo sa loob, sa pag-aaral, ay dalhin din sa pang-araw-araw na buhay sa labas. Ang ating pagtitipon ay bahagi lamang ng pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Every minute of your breath, no? Every second of your breath, ang iyong paghinga ay dapat ay nakikita ang pagsunod sa Diyos. Hindi kung nagagalit ang iyong ama, ang iyong tatay, ang nanay, ang iyong kapatid, ay galit ka rin. Hindi kung nagagalit ang iyong mga mali, ang iyong mga nasa bahay, ay mali ka na rin. Hindi ganoon.
hindi natatapos ang pagsubok hanggat hindi tayo nakasusunod. Kaya tayo nga ay dinidigma ng Diyos. Ano ba siya dinidigma? Sinusubok ng Diyos. Ang sabi sa aklat ni Juan, sa aklat ni Juan, ang sabi ni Juan Bautista, binabautismo ko kayo ng tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang kasunod ko na higit sa akin, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ano yung Espiritu Santo? Tayo ba ay nabautismo na sa Espiritu Santo? Yes. Ang tunay na bautismo sa Espiritu Santo ay yung tinatakang ka ng langis sa noo sa pangalan ni Amang Iskopos. Iyon ang bautismo sa Espiritu Santo. At ang pagiging ganap nito ay ang pagsasapamuhay ng batas panglinis at pagsasakatauhan ng pitong Espiritu ng Diyos, ang pitong handog. Iyan ang tunay na pagsamba sa Espiritu Santo. Tandaan natin, at yung apoy, ito yung mga hamon sa atin. Ito yung mga pagsubok sa atin. Kaya tayo sinusubok sa pamamagitan ng apoy, dinadalisa yung ang ating pananampalataya. Ano ang kaugnay? Ano sa ating pagkataong na may nakaugnay sa pananampalataya? Ang ating kaisipan, ang ating dila, ang ating mata, bawat bahagi ng ating katawan ay may kaugnayan sa pananampalataya. Sa kabuuan ay ang kabutihang asal ng ating pagkatao ng bawat bahagi ay ito ang makabubuti at magandang mayugnay sa tamang pananampalataya. Kaya huwag natin kakalimutan sa aklat ng ikalawang Pedro chapter 1 verse 5 to 7. Sa inyong pananampalataya idagdag ang number 1, kabutihang asal. Tandaan natin, kung ang iyong mga nasa palibot ay masama ang asal, huwag kang sumama sa masama ang asal. Kung ang iyong mga nasa katabi at palubog sa iyo ay ang nasa iyong sambahayan, huwag kang patukso sa mga maling nakikita mo sa kanila. Dapat huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tandaan natin, huwag gantihan ng masama ang masama. Kung mayroong kayo nakitang masama, hindi ito chinichismis. Ito ay sinasabi ng harapan sa gumawa noon. Dahil sabi, pagka nagkasala ang iyong kapatid sa iyo, ikaw mismo na pinag-aang kamausap sa kanya. Paano mo ba kausapin? Mataas ang pride mo. Siya nagkamali, bakit ako? Siya nagkamali. Hindi ganoon ang aral. Ang aral, pag may nagkasala ang kapatid, puntahan mo, kausapin mo. Kung ayaw makinig, bumalik ka, may kasama ka na magpapatataw sa inyong usapan. Kung ayaw pa rin, ihayag mo sa iglesia. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, marami sa atin ay bumabagsak sa ganoong pagsubok. Nadadala tayo ng mga samang asal. Sino ba ang gagamitin ng Diyos sa masamang asal? Yung walang alam. At kung yung walang alam ay kinakitaan mo, ay nadala ka, meaning wala ka pa rin alam. Kaya tandaan natin, ibigin ang iyong alam. Kung sa palagay nyo, kaaway nyo ang mga nagpapainit ng inyong ulo, magumagaling sa inyo, nagsasalita sa inyong masama, ang sabi nga ibigin ang iyong kaaway. Paano mo maiibig ang iyong kaaway? Unang-una, puntahan mo, kaibiganin mo. Masasabi ka, pahirap. Hindi mahirap kung gusto mo sumunod. Kaya mahirap, ayaw mo sumunod sa aral ng Ebanghelyo. Kaya nga, tandaan natin, madali lamang ang pagsunod kung gusto. Mahirap sumunod kung ayaw. At iyan ang tunay at katotohanan. Kaya, mga minamahal na kapatid, huwag nating kakalimutan na
pagsamba? At saan nababatay ang ating pagiging Kristiyano? Saan dapat ibatay ang ating pagiging Kristiyano? At paano natin gaganapin ang ating mga pagiging anak ng Diyos? Ulit natin, ang ating pagsamba ay hindi lamang kung araw ng linggo. Ito'y bahagi lamang ng ating pagsamba. Pagkat sa ating pagsamba, nag-aaral tayo. At kung tayo ay natutunan dito, dalhin sa labas. Huwag dito lang. Kailangan loob at labas, isa ang iyong anyo. Hindi yung maganda lang anyo mo pag naandito ka sa loob. Pag nasa labas, hindi ka na anyong tupa. Anyo ka ng leon. Anyo ka ng tigre. Anyo ka na mabangis na usa o mabangis na hayop. Tandaan natin, ang mga bulaangguro ay inihalin tulad sa mga hayop. Inihalin tulad sa aso, inihalin tulad sa mga mabangis na hayop. Ang tao ay inihalin tulad, ang mga anak ng Diyos ay inihalin tulad din sa hayop. Anong hayop? Tupa. Tupa. Kung ikaw ay hayop man, ikaw ay maging tupa. Tulad ni Jesus, siya ay tupa. Kaya ang lahat ng sumusunod kay Jesus, tupa. At huwag natin kakalimutan, mga minamahal na kapatid, ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus, ang ating batayan, ang ating panuntunan ng pagiging Kristiyano. Hindi ang lumang tipan, kundi ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus na ipinalaganap ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga apostol at ni Saulo na tinawag na Pablo. Iyan ang marapat nating panghawakan kung pagiging Kristiyano ang pag-uusapan. Hindi ang lumang tipan, kundi ang bagong tipan. Ano ba? Ang pagsamba natin yung pag-aalay ng ating sarili na kalugod-lugod sa Diyos na walang kapintasan. Kailan yon? Every minute, every second of your breath, kinakailangan may pagsunod ka. Nasa loob man ng santuario o nasa labas man, may pagsunod ka. Hindi ka lalabag doon sa batas ng simbahan, hindi ka lalabag sa batas ng kalangitan. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ang mga nananatili sa katuruan ng tao ay nananatili sa kasinungalingan. Ang nananatili sa kasinungalingan ay patuloy na nagkakasala. Kaya, baguhin natin ang ating sarili nang naaayon sa Ebanghelyo, sa mabuting balita na inihayag ng Panginoong Heso Kristo. Ang lumang timampay, mabuting balita rin. Yes, mabuting balita rin yan. Pero yung mabuting balita na ating dapat bigyan pansin at pahalagahan ay ang mabuting balita mula sa Panginoong Heso Kristo. Amen. Yan ang ating Ebanghelyo. Paano bubuhayin muli ang mga patay? Ulitin ko, ang mga patay, ang pananampalataya, pag namatay, ang kakamtin, ikalawang kamatayan, walang pagkabuhay muli. Ang nabuhay ang pananampalataya, mamatay man ang katawan, may muling pagkabuhay upang ibigay ang katawang panlangit na ilang gantimpala na daladala ni Amang Isko. So huwag kakalimutan na nakasulat sa Apokalipsis, kung may pandinig kayo ng inyong sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, sa magtatagumpay, ibibigay ko ang manang natatago
at isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bahagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. At tinanggap natin ang pangalan ng mga Scout tayo tinuturuan upang magkamit ng pusong malinis, patong puti. At kung mayroon tayong pusong malinis, hindi malabo na kamitin mo yung pamanang iyon. Pamana na buhay na walang hanggan. Iyon ang ibibigay doon sa may muling pagkabuhay. Ngunit sa mga walang muling pagkabuhay, dahil patay ang pananampalataya, tuloy-tuloy yan. Itim ang kaluluwa niya, pupunta na sa impyerno. Pabulusok, hindi paitaas. Ang mga kaluluwa na nabuhay ay paitaas. Ang mga kaluluwa na patay, kulay itim. Ang kaluluwa na nabuhay, kulay puti. At ito ay kinukuha ng liwanag galing sa kalangitan. Ngunit, ang sabi ko, ako ay hindi pa mamatay. Dahil gusto ko, makita ko ang tagumpay ni Amang Iskopos. Gusto ko ay mapabilang ako doon sa ilan na hindi makatitikim ng kamatayan. Nakasulat yan sa 1 Corinto chapter 15. May ilan na hindi makatitikim ng kamatayan. Kaya sikapin natin na ingatan ang ating pisikal na katawan laban sa mga elementong nagpapahina at nagdulugso ng ating kalusugan. Sikapin natin na maging malakas ang ating kalusugan, maging maganda ang kalusugan para tayo ay ilan doon sa hindi makatitikim ng kamatayan. Amen. Purihin ang Diyos, magsitayo po.